What's up sa inyo guys? Nandito tayo ngayon sa Petron EDSA Buendia. So ayun yung EDSA guys. So today ang start ng ating Philippine Loop Adventure Tour. Samahan nyo ako in this video. Tara, let's go! Sa video na ito, sisimulan na natin ang ultimate dream ride ng bawat Filipino rider, ang Philippine Loop Adventure Tour. Sa North Luzon leg, tatahakin natin ang kabuuang 1,853 kilometers, traversing the first 6 major checkpoints ng Philippine Loop at ilan sa mga pinaka-iconic na kalsada at tanawin sa Hilagang Luzon. Isang adventure na susubok sa ating tiyaga, disiplina at pagmamahal sa motorsiklo. Sa unang araw ng ating biyahe, nakakasama natin si Kuya Gio ng All About Wheels Manila hanggang Subic, Zambales. Rain or shine, bawat kilometro ay may bagong tanawin at bawat lalawigang ating madaraanan ay may kwentong naghihintay. This is Motocrit and this is our Philippine Loop Special. New highest elevation of the Philippine highway system. Mula Luzon hanggang Mindanao, bawat hinto may ganda sa gawing araw. Tawid sa tulay, sa bukid, sa baybay, sama ka na, ito na ang lakbay. Motocrit, ituloy ng Pilipinas. Welcome to Pagod Quad! Woo! Wow! Eto na ang Patakat Viaduct! Philippine Loop Checkpoint number 5. Thank you sir. Ingat din po. Ingat. Ate ayan, dinagdagan ka na. Ingat ate. Sa Ilocos, buhangin at ilaw ng umaga. Pag mag-start kayo ng Philippine Loop guys, kailangan sa gas station. So sa case ko, dito ako nag-start sa Petron EDSA Buendia, no? At kailangan yung picturean lahat. Nalagay ko na dito sa loob yung resibo. Yung resibo, yung odometer natin for day 1, ayan, 11,392. And then yung ating passport. Tapos, yung dito, yung page, takpan ko lang ng kamay. Kailangan yung picturean to. Send nyo sa Viber number na ayan, ipo-flash ko sa screen. Pero nandito rin naman yung details sa nandito na rin sa passport. So tara guys, punta muna akong kilometer 0. Kitain ko muna si Kuya Gio kasi sasamahan niya tayo sa jump off natin hanggang Subic yata siya sasama. So tara, let's go. Ayun guys, dito na tayo sa kilometer 0. Ayun o, kilometer 0. Yes, nagpicture na ako pero back up. Ayan. Kilometer 0. So, inaantay ko lang si Kuya Gio. At ayun yung motor natin, no? Ayun, no? Dipinduper tayo. So, yung setup pala sa motor ko, guys, is ganito lang. So, lahat ng damit ko is nandyan na. Tapos dito sa box is first aid kit, yung drone natin, tapos yung chinelas ko, no? Tapos, ito yung mga kailangan kong makuha ng mabilisan, plus tools syempre nandiyan sa compartment. So yan, waiting lang ako kay Kuya Gio. Ayun guys, so andito na si Kuya Gio. Ayun na si Kuya Gio. So babay na muna, kilometer 0. Magkikita tayong muli pagbalik ko pagkatapos ng Philippine Loop. Pag naikot na natin mula doon, paikot dyan hanggang dito. Yan. Yung. Tara. Upang kanan. Eto, kuya. Ha?
Ito lang yung clamp ko ng Insta360 eh. Hindi, dun, hawakan ko lang. Ah, baka mo lang. Wala ako ng magandang shot na Wala kang mount? Wala kang lalagyan? Ah. So ayan, puntahan daw muna namin to. Sabi ni Kuya Gio, mag-shoot daw muna kami. Kasi maaga pa eh. 2:18 pa lang, time check natin 2:18. So, i-shoot muna natin itong dala ni Kuya Gio na from Bristol na Maxi 200. So tara. Sanda ng start ng Philippine Loop natin guys. So, you know, oh. Puro stoplight. Ay, ay, ay. Kapit ka na. Di pa kuya. Ano yan, pag malayo, so diliwertin tayo. Ah, sige. At ano ba sa target mo talaga? Ang alas? Alas 3. Alas 3. Kaya maaga-aga tayo. Makakapagkape. Day 1 ng Philippine Loop. Simula pa lang ng ride, ulan agad. Yun guys, suminto muna kami ni Kuya Gio dito sa gas station kasi muulan, lumakas sa kanina no. Binalos ko na sa tingnan natin kung effective to ni Immortal. Dire-reviewin ko to kung good. Yan o, para di mabata. Go na. Go na. Uy, may ito. Okay. Good morning, Olongapo City. At ang Olongapo yata ay sakop na ng Zambales, no? Matagal ko nang tanong sa sarili ko to eh. Ang Olongapo ba ay Zambales or Bataan? No? I think Zambales eh. So, partay nasa ang ambience dito ay parang Bulacan. First time ko kasing makapunta dito, guys, sa Olongapo. Ayun na ang ulo ng Gapo. Kaya siya tinawag na Olongapo. Ayun na, Olongapo. Baba eh. Kaya, side to side ka niya, 2 beses. Sanay ka kasi sa ano. Ito. Ayun. Sanay ka kasi sa ano, sa mataas na motor. Ayan o, andito na kami sa 1 kilometer na lang Subic na. Tapos na kaming mag-shoot ni Kuya Gio. Para makapag-picture ka na dun. Tara. Ang mga sa first checkpoint. During na, tayo. Pwede ba yon? May kasama? Tapos dalawa tayo. Ayun na nga, Subic. Yun.
Andito na tayo sa ating first checkpoint, Subic, Zambales. Okay, pasok na tayo ng Subic, Zambales. At ihinto muna tayo sa Petron del Pilar, no? Sa itinerary ko, yun ang sinet ko na gas station. Yun ang pangalawang gas station natin, no? Sa ride na to. So, yun ang pangalawang gastos natin. Gas number 2, 327.06 pesos. At dito tayo sa Castillejos na to. Wala pa kasang karon. Po, Hindi ka na bubunga, di ba? hindi na ako, diretso na ako. Palaminos. Malayo pa eh. Wala pa ako eh. Dito lang ang liliko eh. Malapit na. Hindi ko na naman pupunta itong lake. Oo. Kumbaga, dito lang ako eh. Dito yung sa gilid na to. Sa mga gilid lang. Oo. Hindi, meron doon isang area na maluwag talaga eh. Yung mataas, tapos yung lahar yung ano. Kuya, maraming salamat. Dapat din, ingat ka. Mahaba-habang biyahe pa yan. Hanggang Baguio. Ingat ka rin ha. Papo. Sundan pa rin kita. At ayun no, at aalis na si Kuya Gio, maghihiwalay na kami. Siya pupunta pa siya ng Mapanepe Lake. Ako hindi na, dediretsuhin ko na hanggang Lookout Park sa Alaminos, 100 Islands. Dediretso na ako doon. Kasi yung dala kong motor ay hindi naman pang doon, baka magkanda, hirap-hirap lang ako sa trail. So, time check, 6:57, mag-aalas 7 na ng umaga. Meron akong 181 kilometers hanggang Lookout Park sa 100 Islands na arko. Doon ko kasi pinin eh. Pwede rin naman sana na arko na lang. Pero gusto kong puntahan yung Lookout Park eh. Saglit lang naman ako doon. So 4 hours sabi ni Google Maps hanggang doon. So let's see no. At kung hihinto ba ako or wala nang hintuan to kasi full charge naman si Maki. Maraming salamat po Kuya Gio sa pagsama sa akin sa aking jump off ng aking Philippine Loop North Luzon leg no. Hanggang sa muli Kuya Gio. Dito ka na? Eto? Sa kabila. Sige kuya. Ha? Sige kuya, sige kuya. Salamat po, salamat. Dito ka nadadaan? Dito ako pinapapasok eh. Ha? Dito ako pinapapasok. Sige kuya. Ayun, mag-isa na tayo. At bakbakan na hanggang Alaminos. At dahil meron pa tayong 175 kilometers hanggang Lookout Park, no? Enjoyin nyo muna ang magagandang kalsada ng Zambales Coastal Road. Coastal to eh. Ganda ng bundok dun guys, oh. Tara na! Magandang music! Pasok! San Narciso 80 lang, 80-90 lang tayo, 80-90. Ganda mo, Zambales! Woo! Oh! Wow! Wow! Ang ganda! Woo! Ang ganda! Oh, grabe guys, ang ganda. Ito yata yung karugtong ng Mapanepe Lake, 'di ba? Di ko sure kung may daan din dito, pero pag dito kasi dumaan si Kuya Gio.
Uy, may CCTV dun. Oh. Pag ito siya dumaan, mapapalayo siya ng dam. Wow. Tapos hindi sa dulo Si Maki ang kasama Matibay tulad Kahit puti ka Guys, grabe. Grabe guys. Grabe guys. Sobrang ganda ng Zambales. Sobrang underrated nito. Kasi bihira ka makakita sa Facebook nang pupunta rito, nang nag-ride dito. Only Philippine loopers know. No? Gagawa tayo ng ewan ko kung ako lang pero feeling ko gusto kong gawing trend yun eh. Only Philippine loopers know na ang Zambales ay isa sa mga underrated na probinsya. Lalo na yung kalsada na to from Subic papuntang Alaminos. Sobrang ganda guys. Puntahan nyo to, promise. Ang pupuntahan mo dito, though hindi ko sure kung ano yung mga tourist spot dito guys, no? Comment down below ano yung mga tourist spot na maganda rito, no? Pero for me, kasi dadaan lang, pass through lang naman tayo, no? Ang pupuntahan mo rito, yung mga mahilig sa road trip na maraming puno, ganyan, na magandang kalsada, di ba? Yung lubak, sobrang minimal, di ba? Ganda guys. Punta kayo rito. Mag-Philippine Loop na rin kayo. Pag pupunta kayo ng Alaminos or Bolinao, Pangasinan, try nyo na wag naman kayong mag-Tarlac kasi Tarlac ang usual na daan papuntang Alaminos, di ba? Pag galing ka ng Manila, kasi mas malapit 'yon. So, pag pupunta ka ng Alaminos, I suggest try nyo naman dito kayo dumaan sa Subic. Sa San Felipe, San Narciso, ganyan. Sobrang ganda guys. At meron pa tayong 147 kilometers hanggang Lookout Park. Sabi ni Maps, 3 hours 30 minutes daw. Saglit na lang yan sa atin. Walang traffic eh. Tara! Yun, touchdown Alaminos. Time check 10:55, no? Andito tayo sa sentro ng Alaminos. Ayun yung Nepo Mart. Ang may-ari kaya niyan ay Nepo Baby. Hindi, joke lang. Meron na lang tayong 5.1 kilometers hanggang Lookout Park. Makapag-picture. Dito na kaya ako mag-lunch? Maaga pa eh. Ayun o, Alaminos City. Touchdown, Alaminos City. And we are here. Ayun. Sir, hindi pwedeng dalhin yung motor doon. Mag-picture lang. Bawal. Kailangan Puro lang po yung ano niya. Kailangan i-park. Opo. Saan po? Dito lang.
Thank you, sir. Tayo, nandito na tayo sa 100 Islands. Ayan, sa Lookout Park. Checkpoint number 2. Ayan. Pipicture lang ako. Ganito pala dito. Hindi pwedeng dalhin yung motor. So, just in case, kasi sa Philippine Loop Checkpoint, kailangan, alam ko kailangan kasama motor eh. So, just in case, ano na lang, tawag dito. Doon sa arko ng Alaminos, pipicture ulit ako doon kasama motor mamaya. Pati passport. Picture lang ako, guys. Yun oh, ganda ng picture natin. Pero syempre, hindi kompleto yan pag wala tayong drone. So, magpapalipad tayo ng drone in 3, 2, 1. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. At ayun guys, tapos na tayo sa checkpoint number 2 natin. Although pipicture din ako ng isa pa dito sa may arko ng Alaminos para talagang sure no. At baka hindi tanggapin yun eh kasi wala yung motor eh. Pero yun, let's see no. At hahanap na rin muna ako ng kakainan kasi 11 time check natin 11:46. Medyo nagtagal ako dun sa Alaminos Arc kasi nagpalipad tayo ng drone. Gas number 3, 350.73 pesos, 4.33 liters. Dito tayo sa Petron Alaminos. On the way na tayo to Baguio. So, pipicturean as usual, syempre pipicturean natin yung yung resibo. At ayun na nga, andito na ako sa arko ng Alaminos. Ayan o. Para sure na kasama sa picture si Maki yung motor. Para di ako ma-disqualify, no? Di ko kasi sure kung bawal na hindi kasama eh. So at least may dalawa akong proof sa checkpoint number 2. Doon sa arko na gusto ko mapuntahan, na napuntahan ko na. Tapos itong arko na to. At di pa ako kumakain. Di ko alam saan ako kakain eh. Baka sa Baguio na lang. Sobrang init guys. Ayan o. Grabe. Time check 12:20. At huminto lang ako dito, may puno. Lamig para malamigan ng konti at mag-rehydrate. No? So 120 kilometers pa hanggang Baguio. 3 oras natin tatakbuhin yun. So kung kumain man ako 40 minutes or 30 minutes, alauna plus 3 hours, alas 4 doon tayo sa Baguio. At pag-iisipan kong mabuti kung dediretso ko ng Atok. Kasi parang gusto ko nang magpahinga sa Baguio, no? Tingnan natin ang kalagayan natin. Gusto ko sanang diretsuhin na rin ang Atok para masaya yung natin bukas. Maigsi na lang yung zigzag bukas kasi kahinaan ko ang kurbada eh. Sa straight, yan.
No, pero sa kurbada. So yun guys, update ko na lang kayo, no. Enjoyin nyo ang kalsada ng from Alaminos to Dagupan to La Union, no, papuntang Baguio. Pero bago yon, pag-pray pala muna natin. Yan dito tayo ngayon sa Sual. Siguro yung mga anak dito ng mga tao dito, mga Suwail. De joke. De joke lang po. So, time check 12:41. Di ko pa rin alam kung kakain na ba ako. Pero nakakaramdam na ako ng gutom. Gaano kalayo pa ba yung Dagupan? 100 kilometers Baguio. L daw ang susunod na bayan, 7 kilometers. Ano kaya yung L? Lingayen pala, naisip ko. Oh, tama. Lingayen ang L. So, Lingayen ang susunod na bayan, 7 kilometers. At yun ata ang, kung di ako nagkakamali, no? Alam ko yun ang capital ng Pangasinan. So, nandun din matatagpuan yung kanilang provincial capital. Ayun, kakatapos ko lang kumain, guys. Dito ako kumain sa Bosjong. Dito to sa may paggaling kayo ng Lingayen papuntang Dagupan. Nakita ko lang to. So, dinuguan, torta, Mountain Dew, sabaw. Solid. Okay, tapos na tayong tapos na tayo mag-lunch. Time check 2:09, no? Dito tayo sa papasok pa lang tayo ng Dagupan. Pero ayun. On the way na tayo sa Benguet Arc. So, nakapag-desisyon na ako, hindi na ako pupunta ng Atok muna ngayong araw. Sa Baguio na lang ako mag-i-stay. Pero dahil masyadong maaga yung alas 4, ang gagawin ko is susulitin ko yung Cannon Road. Magpapalipad ako ng drone sa Cannon Road. Kaya lang, hindi talaga tayo makakapagpalipad ng drone. Kung bakit ay malalaman nyo mamaya. Picture na rin, syempre. Tapos prayer. So, mababago yung itinerary na Marcos Highway ako dadaan. So, saka na lang ako mag-Marcos Highway pagka next ride na lang paakyat ng Baguio. Siguro pagkasama na lang ulit sila Kuya Chris. Ngayon, Cannon Road na lang. Or, depende, no? Depende sa trip ko mamaya. After ko magpalipad ng drone, kasi doon lang naman ako magdo-drone sa, sa Arco lang, no? Pero, depende. Philippine Loop kasi to eh. So, sige na nga, Cannon Road na tayo dumaan. Although, a million times na akong dumaan ng Cannon Road. So, yun. Magandang mapakita natin sa vlog ang Cannon Road. Sige. Sana lang makapag-stop din ako doon para makapag-drone ako. Para maganda, may mga drone shots tayo for this episode. Kasi ang drone shot lang natin, Alaminos lang eh. So anyway, on the way na ako ng Posorubio at sa MacArthur na ako dadaan. Dire-diretso lang to, Mangaldan and then Posorubio. Tapos MacArthur Highway na yon papuntang Rosario, La Union na. So madadaanan din natin yung Arco ng La Union. Pero hindi rin talaga natin nadaanan yung Arco ng La Union kasi itong Google Maps, doon tayo tinuro sa San Fabian. So yun lang guys, update ko kayo mamaya. Let's go! Sup guys, sobrang init. Ayan grabe init na yan Dito ako sa, kakalabas ko lang ng Dagupan. Ayun yung Arco ng Dagupan. Buti na lang may kubo dito. Nakapagpahinga tayo kahit papaano. At kanina pa ako rito mga 15 minutes. At nag-rehydrate lang din.
Siguro hanap ako ng 7-Eleven dyan para makabili ng Gatorade or Pocari Sweat. Pag gagantong mainit ang panahon, sobra init, kailangan di lang tubig ng tubig, kailangan meron din tayong electrolytes. So yun lang, quick update lang. Gusto ko na rin makapagpahinga eh. Magdo-drone pa ako sa may Cannon Road. So tara. Nandito tayo sa rotonda ng Tiplex, guys. Mukhang uulan nga. Yun oh. Rosario Rotonda na tayo. Ayun yung Tiplex. Ayun oh, welcome Tiplex. Pabalik ng Manila. Nako. Ayun. Pasok na tayo ng Baguio, ng Cannon Road. Sad to say, parang uulan na. So nag-check ako ng weather, umuulan sa taas. So ginawa ko, nilabas ko na tong iPhone ko kasi ito yung phone ko na waterproof eh. Pinin ko na yung sa map, yung hotel, pinin ko na 34 kilometers daw. So laban na to, pagka umulan, tara na. Sad to say, di ko rin malalagay yung Insta360, sayang no. At wala eh, mababasa. Wala siyang diving case na kasama eh, baka maglok. Wala tayong gamitin. So okay lang, wala ano naman na eh, papunta naman na tayong hotel. Actually di pa ako nagbubuk. At hindi rin tayo nakapag-drone kasi ulan eh. Naririnig ko na nga yung ulan eh. So enjoyin nyo na muna ang Cannon Road, guys. Enjoyin nyo na muna ang magandang kalsada ng Cannon Road. At update ko kayo mamaya. Magandang music, pasok! Ito yung mga reason kaya ginawa natin yung mga nakaraan nating ride. Yung nagmarilaki tayo na bumabangking tayo tapos basa yung kalsada. Ang pagkaibahan lang nun, magaspang yung asfalto. Ito kasi medyo makinis yung asfalto niya. Parang gusto ko nang sumilong, pero wala tayong magagawa. Maulan talaga.
Guys, grabe. Ang daming tao. Yung pila ng sakayan doon. Grabe yung ano. Grabe. Ito na yung hotel guys oh. Pupunta lang akong parking. Ayan oh. Hotel Venice. Sir, walk in. Thank you. And just like that, we're finally here sa Hotel Venice, Baguio City. At, oh grabe, hingal ako. Ayun yung gamit natin. So, yung hotel ay 2,795 kasi ito na lang yung available. Di ko in-expect na Monday, rainy season, daming tao. Kaya medyo pricey. Well, kung sa Atok tayo, 3,500 yung sa Atok. So, tipitin na lang natin sa susunod na ano. Di bale. Kakayanin natin yan. Yung accommodation ng magastos eh. Anyway, at magbibihis na muna ako. At lalabas, kakain. Hindi ko na kaya pumunta ng SM Baguio eh. At depende kung saan na lang ako kakain. Mahal kasi pag dito ako kumain sa hotel. At kagandahan dun sa price ng hotel is meron na siyang kasamang breakfast for 2. Kasi ito talagang room na to is for 2 people talaga siya. So nakita nyo naman, di ba? Pero wala akong kasama dito guys Ayan. So yung voucher niya 2. So yun guys, I think dito ko na muna tatapusin yung riding day number 1 natin or yung episode 1 ng ating Philippine Loop. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw at samahan nyo ako sa next upload natin. Bukas, sa susunod na upload natin, pupunta tayo sa pinakamataas na kalsada, sementadong kalsada sa buong Pilipinas. Ang Atok former highest point at Tinok new highest point. Samahan nyo ko guys at sabay-sabay nating libutin ang Pilipinas at ipag-pray ang bawat probinsya ng buong Pilipinas. Thank you guys for watching. See you on the next vlog. This is Motocrip. Signing off. Sa susunod na episode ng ating Philippine Loop Adventure Tour, Sir, ito na ba yung Besang Pass? aakyatin natin ang 2 pinakamataas na sementadong kalsada sa buong Pilipinas. Loop checkpoint number 3. Sa wakas, dito na tayo guys. At aabutin ng pagod at antok sa kalsada. Kasi parang inaantok ako eh. Bigan. Ang lahat ng yan, abangan